Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Muli, si Brother Aaron po ito. Today is March 6, 2026. Time check tayo, 12:43 in the afternoon. Magandang hapon na po. April 6 is Monday, araw po ng Lunes ngayon. Tuloy po tayong muli sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, Lectio Divina. At tulad ng dati, bago po tayo magsimula, let us pray. Sabay-sabay po tayo na anyayahan ko po ang lahat na may interesado na samahan ako para sa pag-aaral natin ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Lord, teach us to be generous. Teach us to serve you as you deserve. To give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and not to ask for reward, save that of knowing that we are doing your holy will. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was a beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. The Regina Pacis, Queen of Peace, pray for us. Help of Christians, Mary, help of Christians, pray for us. Regina Apostolorum, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli maraming salamat po sa inyong pakikiisa para sa ating pambungad na panalangin. Diretso na po tayo. Hindi na po ako mag-share ng aking screen para maipakita sa inyo kung ano ang ebanghelyo for today. Tama po. Ang pag-aaralan nating ebanghelyo ay ang ebanghelyo para sa araw na ito, April 6, 2026. Nasabi ko ba kanina March 6 or April 6? But anyway, again, today is April 6, 2026. Wait lang po, puntahan ko na po ang gospel. Hindi na po ako mag-share screen. Wait lang po. Pagtiwalaan nyo na lang ako sa aking babasahin. Mache-check nyo naman po yan. Kung a-attend kayo ng misa or attend kayo ng misa online or face-to-face. So punta na po ako sa ating ebanghelyo. Ang ating ebanghelyo ay mula sa aklat ni San Mateo, Kabanata 28, mga talata 8 hanggang 15. A proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Filled with awe and great joy, the women came quickly away from the tomb and ran to tell his disciples. And suddenly, coming to meet them, was Jesus. Greetings, he said. And the women came out to him, and clasping his feet, they did him homage. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers that they must leave for Galilee. There they will see me." And now while they were on their way, some of the guards went off into the city to tell the chief priests all that had happened. This held a meeting with the elders, and after some discussion, handed a considerable sum of money to the soldiers with these instructions: "This is what you must say. His disciples came during the night and stole him away while we were asleep. And should the governor come to hear this, we undertake to put things right with him ourselves and to see that you do not get into trouble." So they took the money and carried out their instructions. And to this day, that is the story among the Jews. The gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. So yun po yung ating ebanghelyo ngayon.
Iyan po ay tungkol sa karanasan ng mga babae, lalo na ng mga babaeng tagasunod, ang followers ng ating Panginoong Hesukristo, His disciples, at karanasan din ng yung dalawang unang apostol, si Pedro at si San Juan. Okay? So, nang makita ng mga babae na wala nang laman ng libingan, sila'y natuwa. Sila'y natuwa. Sa ibang narratives, nagpakita pa si Jesus ang napagkamalan ni Maria Magdala na yung hardinero, siya yung hardinero, pero si Jesus pala iyon. At nung tawagin, banggitin ang kanyang pangalan, Mary, doon nakilala ni Mary Magdala na siya ang Panginoon, Rabbi. Okay. Kung kinuha niyo po ang bangkay ng aming Panginoon, maaari po bang ituro ninyo siya sa amin kung saan niyo siya dinala? Yan, kung saan niyo siya dinala. Na pagkamala ni Maria Magdala na yung kausap niya, hardinero lang. Hardinero lang nung hardin, dun sa empty tomb. Yan ang iba pang narratives na nasa background ng kwentong ito, ng narratives na ito. The Gospel according to Matthew. So, punta na po ako sa notes ko. Wait lang po. Pasensyahan nyo na yung aking video. Maliwanag po kasi kaya ganyan, medyo blurred. Okay? So, pupunta na po ako sa aking notes. So, English po ito. English, ang ginawa kong notes. As we follow the narratives of Jesus's disciples or followers through this Easter season, it brings us to a common praise. Rejoice, rejoice. The Lord has risen. The tomb is empty. Alleluia, alleluia. Rejoice. Let us rejoice and be glad. The Lord has risen. The tomb is empty. Alleluia, alleluia. And so, what is common? What is common to the readings of today from the first reading, responsorial psalm, and the gospel proclaimed? It is that, Alleluia, Alleluia, be joyful, let us rejoice and be glad. Yan ang common. That is what is common to the readings today. From the first reading, responsorial psalm, and the gospel proclaimed. Exactly, precisely, we have all the reasons to rejoice and be glad. Kung hindi nabuhay na muli ang Panginoon, lahat ng ating ginagawa sa kasalukuyan ay walang saysay. Wala siyang kabuluhan. Ngunit dahil nabuhay siyang muli, nagiging ganap ang ating katuwaan o kagalakan. Nagiging ganap ang ating katuwaan o kagalakan. Katuwaan o kagalakan dahil ang Panginoon ay muling nabuhay. May mga katulad nung ebanghelyo, may mga salita na ikinalat at ipinakalat na ang Panginoon ay hindi talagang nabuhay. Ayon sa Ebanghelyo, sinuhulan ng mga punong pari, ng mga pariseo, ang mga sundalo na nagbabantay doon sa libingan. Dahil nung una, inisip na nila, baka nakawin ng bangkay. At pag ninakaw ang bangkay, sasabihin naman ng mga alagad ni Jesus na nabuhay si Jesus. Bago pa man bantayan niyo ng mga Roman soldiers ang labas ng libingan, meron ng ganong instructions, bantayan niyo mabuti ang libingan. Dahil maaaring dumating ang mga alagad ni Jesus, nakawin ng bangkay at magpahayag sila na ang Panginoon, pinapanginoon nila ay muling nabuhay.
So prior to that, ng muling pagkabuhay, ang mga punong pari, okay, ay nag-utos na at nagbigay ng instructions, bantayan nyo ang libingan. Pero ginawa nga nilang bantayan ang libingan, ngunit nabuhay pa rin ang Panginoon, isang anghel ang nagtikwas ng malaking malaki at mabigat na bato na nakatakip doon sa libingan, na nabuhay muli ang Panginoon. Nang dumating ang mga alagad, nauna ang mga babae, wala na ang Panginoon. At si Maria Magdala, paglabas ng libingan, nakita ang isang tao na napagkamalan niyang ang hardinero. Doon ang hardinero, doon sa hardin na malapit doon sa libingan. At sinabi niya, dahil akala niya ay hardinero, nawawala po ang aming Panginoon. Kung kinuha niyo man siya, sabihin niyo po sa amin kung saan ninyo sila dinala. At sumagot si Jesus, Maria. At nang tinawag ang kanyang pangalan, nakilala ni Maria ang Panginoon. Ayan ang pangyayari, background, other details dyan. So bukod sa to rejoice and be glad, the power of the resurrection of the Lord asks us, it challenges us, it commands us to be witnesses of this resurrection of the Lord. Bukod sa matuwa't magalak tayo na ang Panginoon ay muling nabuhay, ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus ay inuutusan din tayo. Hindi yan simply requesting. Hindi yan simply requesting. Isa ding pag-uutos sa atin to be witnesses of this resurrection of Him. Okay, magpatotoo din tayo sa muling pagkabuhay na ito. It challenges us, it commands us, okay, it challenges us, it commands us to be witnesses of this resurrection. Hindi mo yan magagawa at hindi mo yan gagawin kung may darkness of doubts ka sa iyong sarili. Nagdududa ka ba na muling nabuhay ang Panginoon? Wala ka naman doon eh. Magdududa ka ba? Nagdududa ka ba kung totoong muling nabuhay ang Panginoon o hindi? Ano ang pinakapatunay? Hindi yung empty tomb ang patunay na muling nabuhay ang Panginoon. Hindi yun ang patunay. Okay, ang pinakapatunay ay kung titignan natin ang mga naging buhay ng mga naging unang alagad ng Panginoong Hesukristo. Ano ang kanilang naging buhay pagkatapos na sinasabing muling nabuhay ang Panginoong Hesus at nagpakita sa kanila? Ang patunay ba is the empty tomb? Ang libingang walang laman? O ang mga narratives na si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad habang sila'y takot at nagkukulong sa isang kwarto na sarado ang lahat ng bintana at pintuan? Ang pinaka-patunay na pinaniniwalaan kong patunay na nabuhay muli ang Panginoon ay ang naging buhay ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo, ng ating Panginoong Hesukristo, matapos ang sinasabing muling pagkabuhay. Mula sa pagiging takot, mula sa pagiging duwag, nagtatago, nagsisipagtakasan, lumalayo. Bukod sa pagiging takot at pagtakas nila dahil sa takot nila na maaari din silang usigin, naging patunay afterwards ay ang kanilang naging buhay. Kahit sila'y pinagpapapatay na,
Ang mga unang Kristiyano, kahit sila'y pinagpapapatay na, sinusunog ng buhay, ipinakakain sa mga ang babagsik na hayop, leon, tigre, kahit sila'y pahirapan ng todo, sunugin ng buhay, ipako ng pabaligtad, batuhin hanggang sa mamatay. Ganun ang nangyari sa buhay nila afterwards. So, yun ang patunay na ang Panginoon muling nabuhay na muli. Hindi yung empty tomb. Hindi yung empty tomb. Kundi ang naging patunay na muling nabuhay ang Panginoon ay kung paano namuhay ang mga alagad pagkatapos ng sinasabing muling pagkabuhay ng Panginoon. I mean, itataya mo ba ang iyong ulo o buhay dahil lamang sa isang kasinungalingan? Yan ang tanong. Itataya mo ba ang iyong buhay? Isasangkalan mo ba ang iyong ulo? Itataya mo ba ang iyong buhay sa isang kasinungalingan? Kung kasinungalingan nga lang yan, malaking kasinungalingan, itataya mo ba ang sarili mong buhay para dyan? Of course, hindi. Mali yan at kasinungalingan. Bakit ko itataya ang buhay ko dyan? Kung yan ay malit kasinungalingan. So, ganun na nangyari sa buhay nila. So, kahit maraming pagbabanta, papatayin sila. O kung hindi nila babawiin ang kanilang mga testimonya, na natili sila sa kanilang testimony, na natili sila sa kanilang witnessing. So bukod sa to rejoice and be glad, the power of the resurrection invites us to do the same, katulad ng ginawa ng mga unang alagad. Magpakatapang tayo na ipahayag natin ang ating pananampalataya. As we can see, the power of the resurrection at work in the lives of these people. They are ordinary men and women. There was nothing extraordinary about them. Mangingisda, tax collector, yung isa makabayan, patriot, nagsama-sama. They are ordinary men and women. They become, or because of what happened, it makes them extraordinary. It made them extraordinary by living their lives in Christ na after the resurrection. Kasi Jesus hindi siya naging takot harapin ang mga nire-require na sufferings para tubusin ng tao. Hinarap niya ang kanyang mga dapat harapin. At tayo rin naman, dapat nating harapin ang ating mga dapat harapin. Nang binyagan tayo'y naging kaanib na ng Kristyanismo, pananampalatayang Kristyanismo, na ang Panginoon na tagapagligtas natin ay si Jesus, at si Jesus na ang ating hari. At si Jesus bilang halimbawa ng kanyang buhay na hinarap niya ang krus na dapat pasanin, ang mga paghihirap na dapat gawin, tayo rin naman tinatawag sa katulad. Kailangan natin din gawin ang ating tungkulin bilang Kristiyano kung kinakailangan to face persecutions and suffering. These ordinary men and women
they become more, what happened made them extraordinary. It was because of living their lives again in Christ. It was not only their preaching, it was not only their preaching that turned the world upside down, that disturbed the world. It was not only their preaching that turned the world upside down or disturbed the world, but more so because of how they live their lives afterwards. How they live their lives afterwards. They lived and they died with so much sufferings. And yet, with all the sufferings na hinarap din nila, they remain faithful to their testimony and they remain faithful and loyal as to what God called them to be, as to God what called them to be for the sake of the world. And there was a rebirth among themselves. Para silang isinilang na muli mula sa pagiging takot, puno ng agam-agam at disappointments. There was a rebirth among themselves, reborn, new life in the Spirit. Was this new life in the Spirit. And so must we. And so must we. We are not far from what they are or have been. We are called to the same calling, to be a witness to the light. In our prayer meetings, we pray and we sing, God, Jesus is not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive, alive forevermore. Okay? He's alive for you and me. God's not dead. God is alive. Jesus is alive. He lives for you and me. He lives for you and me. Okay? And so, wait lang po. So, Christian joy is a fruit of the presence of the Holy Spirit in every believer. That is what is said. That is what's said through the book of Galatians chapter 5 verse 22. It is meant to be reflected in a new way of living. Yun na nga po. It also reveals the character of Christ being formed in every believer. Okay? The gospel for this octave Easter is taken from St. Matthew's account of the women who encountered the risen Jesus. Nasabi ko na. And they became witnesses to the resurrection. They became witnesses to the resurrection. That is really the very challenging part. That is really the very challenging part to each and every one of us. We are called to testify. We are called to be witness. We are called to work gladly for God. Again, we are called to work gladly for God with great zeal in our hearts. With great zeal in our hearts, we are called to work gladly for God. There are moments in our lives when I am sure you, like me, ask the Lord, why, Lord, did you allow things that are bad to happen to me? Bakit mo, Panginoon, pinabayaan na ang
mga hindi magagandang bagay ay mangyari sa akin. Bakit mo pinabayaan? Parang pinabayaan ako na nung una ligaw. I was in darkness. I was astray. A black sheep. It was as if like naliligaw ako, tapos you forsaken me or forgotten me. My Lord, my God, why have you forsaken me? Parang ganon. Bakit mo ako pinabayaang magkaroon ng mga pagkakamali sa buhay ko? Gumawa ka man lang sana ng paraan para hindi ako maligaw. Pero, what is the Lord's answer? The Lord answered, because by living in the darkness of the past, allowed you to live your way in that scandalous manner, because of it, you can realize it now that from that darkness, out of it, you can realize it more, that I can bring you back to life. Pwede kitang buhayin muli. Magagawa kong buhayin muli ikaw mula sa mga kadiliman ng iyong nakaraan. Katulad ng nasusulat sa aklat ni Propetang si Jeremiah. To break and to build. Basag. Basag. Ako basag ang maraming bahagi ng aking buhay sa nakaraan. Basag. Madilim. Madilim ang aking nakaraan. Maraming nakaraan ko ay madilim talaga. At ang tanong, Lord, bakit pinabayaan mong ganon? Kahit naging desisyon ko sana na mamuhay ng ganon, na madilim sa kadiliman, gumawa ka sana ng paraan para hindi iyo na naging choice ko. I was in darkness, I was astray, as if, Lord, you forsaken me or forgotten me. And the Lord answered, because out of it, you can realize it more, that from that darkness, I can bring you back to light again. I can bring you back to life again. I can bring you back to light again. Magagawa kong dalhin kitang muli sa liwanag sa kabila ng maraming kadiliman ng iyong buhay sa nakaraan. It's a beautiful revelation from the Lord. The apostles, Jesus' disciples, are the same like us prior to the day when God called them by their names to follow Him. Ang mga unang apostol, mga unang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi nalalayo sa katulad natin bago sila tawagin ng Panginoon sa kanilang pangalan. Tayo din, maring ako, maraming kadiliman sa aking sarili prior to the calling, living in darkness. We are somewhat similar or very much similar to them. Makasalanan din sila. Makasalanan talaga. Si San Pedro, sinabi niya ng todo, Panginoon, lumayo ka sa akin. Ako po isang taong makasalanan. Yun ang realization ni St. Peter. St. Matthew is a public sinner. Kilala ng madla bilang makasalanan. Inaargabyado niya ang tao.
okay, sa pangungulekta ng buwis. Makasalanan ng mga apostoles na yan, ang mga disipulo na yan, ang mga naging tagasunod ni Jesus na iyan, bago sila tawagin. At nang tinawag sila, God called them by their names. And God said, Jesus said, come, follow me. And they did. And from that following, that yes, they proclaimed in words and deeds, ninabi nila sa salita at sa gawa. And something extraordinary happened and change which occurred in their very lives. And something extraordinary. And something not ordinary. And something not ordinary but something extraordinary happened and changed their lives. The power of the resurrection, at this resurrection of Christ, fashioned them into a living witnesses for the faith. Hinubog sila, hinubog sila, hinubog sila, hinubog sila ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Sa isang klase ng pamumuhay ng buhay na sila na'y hindi na magiging takot, kundi sila'y magpapatotoo sa katotohanan ito ng ating Panginoong Hesukristo ay nabuhay na muli. We are going to celebrate Easter for 50 days until we celebrate the next great feast, the Feast of Pentecost. That is the birth of our church. The birth of our church. So, yung celebration natin ng Easter, okay, ay pagpapatuloy natin hanggang marating natin yung sumunod na dakilang kapistahan ng Pentecostes, ang kapanganakan ng ating inang simbahan. Tayong mga Katoliko, maniwala tayong todo dyan. Sa araw ng Pentecost, yan ang kapanganakan ng ating simbahan. The Catholic Church. Okay, the Catholic Church. Yan ang kapanganakan ng ating simbahan. Yung kakantahan natin ng ating simbahan. Happy birthday. Okay. So again, ang pagdiriwang ng Easter ay gagawin natin sa loob ng 50 days hanggang marating natin ang sumunod na dakilang kapistahan, ang kapistahan ng Pentecostes, ang kapanganakan ng ating inang simbahan, simbahang Katolika. Ako, simple lang ang instruction ko sa mga anak ko. Wala na silang tatanggapin na ibang tagapagligtas ng kanilang buhay maliban kay Jesus. Jesus is our Savior, ang ating manunubos. Klaro tayo dyan. Wala tayong argumento dyan. Si Jesus ang ating manunubos, ang ating tagapagligtas. At wala na tayong ibang tatanggaping manunubos at tagapagligtas maliban kay Jesus. Hindi si Buddha. Hindi siya. Hindi si Propeta Muhammad. Hindi siya. Hindi si Felix Manalo. Hindi siya. Hindi si Eliseo Soriano. Hindi siya. Si Jesus lamang ang ating manunubos at tagapagligtas. Ang iba'y instrumento lang at katulong ng ating Panginoong Diyos para sa kaligtasan. Pero ang pinaka tagapagtubos natin ay ang Panginoong Hesus, hindi ang sino paman. Yan ang sinabi ko sa mga anak ko. Wala na kayong ibang tatanggaping inyong tagatubos, manunubos, Messiah, Savior, kundi
si Jesus. Ang Panginoong Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo na Triune God. At si Jesus ang sinugo para tubusin tayo sa kaligtasan laban sa kasalanan. So wala na tayong iba, wala na kayong ibang tatanggipin bilang manunubos, kundi si Jesus at si Jesus lamang. At sumunod, yun ang una kong instruction. Wala na kayong ibang tatanggaping manunubos, kundi si Jesus, our Savior, our Messiah, our Lord, our King, the King of Kings, and the Lord of Lords, Jesus. Ay, may kalawang instruction. Wala na kayong ibang paniniwalaang simbahan, kundi ang simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang ikalawa. Wala na kayong ibang tatanggapin at paniniwalaang simbahan maliban sa simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Simple lang, dalawa lang. Wala na kayong ibang tatanggapin, sabi ko sa mga anak ko, bilang manunubos, tagatubos natin ating mga kasalanan kundi si Jesus. At ang pangalawa, wala na kayong ibang tatanggapin at paniniwala ang simbahan maliban sa simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang klaro, malinaw. Yan ang instruction ko sa mga anak ko. We are an Easter people and Hallelujah is our song. The great Western Church Bishop sabi by Augustine. Augustine said it. The great Western Church Bishop Augustine. Everything is different now. Everything is different now. Because the tomb is empty, our lives change. We have been capacitated, strengthened, guided through the resurrection of our Lord Jesus Christ. And to begin living our lives in a new way. If we are determined to live our lives the way it should be or must be in a new way, a life with great purpose or meaning for the Lord, then let us give ourselves the joy that was given to us. It's a gift. It's a gift given to us as a gift by the resurrection of our Lord Jesus Christ. Yes, put away the sadness and the darkness. Yes, put away the sadness and darkness. This is not the appropriate time for that. Ang malungkot. This is not the appropriate time for that. Ilagay natin sa dapat, ang dapat, ayon sa panahon. This is not the appropriate time for sadness and darkness. Dapat nga, let's put away sadness and darkness all throughout our life. Kung namuhay man tayo ng madilim sa nakaraan, maging desisyon na natin ngayon na hindi na tayo babalik doon. Hindi na ako babalik sa ganoong uri ng pamumuhay. Hindi na ako babalik sa ganoong uri ng pamumuhay in darkness. And there was a beautiful quote, a beautiful Easter quote that came from Saint John Paul II, who proclaimed, "The glory of God is that man lives." Ang kadakilaan ng Diyos ay ang tao'y muling mabuhay. Behold, man lives in Christ. Tignan nyo at tignan natin na tayo'y muling nabuhay para kay Kristo. Here is the moment in which what He, Christ, said is accomplished. Narito ang moment, ang panahon at pagkakataon kung saan siya, ang Panginoong Hesukristo, ay sinabing nagawa niya na. It is accomplished. I am the resurrection and the life.
Whoever believes in me, even if he dies, will live. Taken from the book of John, chapter 11, verse 25. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. John 11:25. The moment in which what he, our Lord Jesus Christ, said it and accomplished. This captures the profound joy of the resurrection as a triumph of life over sin and death. Ang sabi ni Saint John Paul II, narito ang katuparan ng sinasabit na kasulat. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, naniniwala sa akin, kahit na mamatay, ay muling mabubuhay. Tapusin na po natin dyan. So maganda, okay, maganda ang mensahe ng Easter. A season to be joyful, to rejoice and be glad. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin, purihin, purihin ng Panginoong Diyos natin. Siya nating tagatubos. Siya nating manunubos at Panginoon. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hanggang dyan na po natin tapusin. Magandang hapon po sa inyong lahat. At muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa ating mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Salamat po, Brother Aaron.